hinahanap eh, makapobre. Kasi very open. Walang hocus-pocus. and multiple violation of the Constitution. Sorry. Pinagsisisihan ko ito ng lubos. Ang nanglalamang at kumikitil ng ating mga karapatan ay sarili nating kalahi at kadugo. Sabi ko, kung may pinansulat sa Commission on Election. Because that is how low the president. Is constrained to respect the decision of the Supreme Court. Sabi nila, tatlo daw ang panahon dito sa Pilipinas. Ang panahon ng tag-araw, ang panahon ng tag-ulan, at ang pinaka-exciting na panahon sa lahat, ang panahon ng eleksyon. Kasing dalas nga daw ng pagbabagyo ang pagkakaroon ng hangalan ay stea, halalan sa atin. At dahil nga dito, marami na daw na hindi naniniwala dito. Bakit kaya? First time voter ako, kaya lang po parang tinamad na rin po ako mag-register. Kaya parang dahil po sa confusion na rin kung matutuloy yung elections or what. Well, sana meron maitulong na mabuti. Pero ang talagang epekto niyan, nagpapahirap sa atin. Kahit sinong paupuin, parang walang nangyayari sa ating bansa. Parang ayaw ko na nga bumuto eh. Ang sakit nyo naman magsalita. It hurts, you know. Pero, kahit masakit, hindi rin naman mapagkakaila na ganyan rin ang pakiramdam ng karamihan. Paano naman kasi paulit-ulit na itong napatunayan, kaya hindi ko kayo masisisi. Bakit ba tayo nagkaganito? Paano nga ba tayo humantong dito? Pero siguro mabuti muna kung alamin natin ang ugat ng lahat. Huwag kayong kukurap, mabilis lang to. Noong unang panahon ng Espanyol, prinsipalya lang ang may karapatang sumali sa eleksyon. Mga kabesa de barangay lang ang pwedeng tumakbo. At dapat may basbas din ng simbahan ang sinumang mananalo. Panahon ng Amerikano. Dumami man ang pwedeng bumoto, sa mga requirements medyo istrikto. Kailangan isa kang lalaking 23 anyos o pataas, may ari-arian at pinag-aralan. In other words, Joe, dapat ikay mayaman. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang payagan ng bumoto ang mahihirap noong 1935. At ang eleksyong dati lamang nakalaan para sa iilan, naging bukas na pati sa mga walang ari-arian. Pero may isang sektor ng lipunan na magpahanggang noon ay hindi man lang nakahawak ng balota, ang kababaihan. Kaya naman noong 1936, ipinaglaban ng mga kababaihan ang karapatan nilang bumoto. At nang makapagbigay sila ng higit 300,000 pirma sa ginanap na plebisito, natupad rin ang kahilingan nilang bumoto noong 1937. You go, girls! At bilang paglalagay ng happy sa ending ng ating kwento, tuluyan na ring tinanggal ang literacy requirement sa pagboto pagkatapos ng World War II. Kaya kahit grade 1 lang ang tinapos mo, no read, no write ka pa, pwedeng-pwede ka nang bumoto. Hindi naging madali ang pinagdaanan nating mga Pinoy para maisakatuparan na ang tunay na diwa ng demokrasya, hindi ba? Anong sinabi dyan ng Marimar o kahit na ano pang telenovela? Pero hindi pa dyan natatapos ang lahat. Handa na ba kayo para sa drama, aksyon at pantasya? Inihahandog ng Perlas ng Silanganan Productions ang isang kwento ng pag-ibig sa bayan.
ang bayan kong Pilipinas. Puno ng aksyon, drama, kababalaghan, tunay na kagigiliwan, kaaliwan. Base sa totoong buhay, ang Mission Election. Sa Mayo na. O di ba parang telenovela? Mula sa Mambo Mambo Magsaysay, Guns, Goons and Gold ni McCoy, Laban ni Ninoy, Yellow Ribbon ni Cory, Ang Tabako ni Ramos, Cha-Cha-Cha ni De Venecia, ang wristband ni Erap, at ang kampanyang Gloria La Bandera. No? Masasabing talagang dumaan sa butas ng karayom ang eleksyon sa Pilipinas.